Okay, good morning mga ka-solar. So, update tayo ngayon. So, ito na po yung part 2 ng ating technical support sa inverter sa Cavite. Kung maaalala nyo po, yung 5 kilowatt hybrid day. Bali, after 2 days, naibalik din na agad natin yung inverter ni client ng maayos. At ito ay operational na. Pero, under monitoring ko pa rin ito. So, thank you sa supplier sa mabilis na pag-fix ng problem. Hindi na tayo naghintay ng matagal. Nung in-update ako ni supplier na pwede nang kunin yung inverter, agad natin itong in-schedule para magamit agad ni client yung kanyang solar. Para pong binayaran sa atin si client dito since under warranty pa yung kanyang inverter. So, ayun. Buti na lang talaga na ayos ka agad. Kasi kung dito na ayos, gagawa kami ng isang hakbang. I think magpo-provide kami ng service unit. Bibili kami ng bagong inverter para hindi naman kawawa si client. May tuloy-tuloy yung savings niya gamit yung solar. Pero yun, thankful, mabilis yung action. Pag sa DEA talaga, available na kasi yung mga parts nito sa market. And then also yung supplier natin, mabilis din siyang umaksyon. Actually, nung binalik namin, sobrang lakas ng ulan. Parang may low pressure area pa, pero hindi namin inisip yun. Ang importante, maibalik agad yung inverter. Ayun lang po. So, please keep watching. Panoorin niyo po ito. Okay, ito na yung inverter na claim na natin na warranty. Dadali natin yung supplier. Okay. Sabi, lakas ng ulan. Lakas ng ulan guys. Dito na kami sa site. Kami nababa na yung inverter. Pero kung pababasa yung inverter Okay. Nakabit na namin yung inverter. Team. Okay, good morning mga ka-solar. So, andito na yung inverter. Sasampa na natin. Mabilis lang magawa. Touchscreen lang naman. Para tayo po forma. Ipesto kaya natin dito yung inverter. Yun. Okay. Yan. Tapos taas niya yan. Alay lang. Tulong tayo. Wait lang. Ako muna. Tataas. Ako muna tataas. Taas ka. Sige, taas ka. Tulong tayo sa pagsampa. Pikat niya. Lapit mo sa akin. Nasisilip mo dyan sa singit? Hindi pa eh. Malayo pa eh. Kailangan Yan. Baba mo konti dandahan. Nakasalpak na rito. Dito? Ay, yung tornilyo nga pala. Yung nilagay mo kasi isa nasa ilalim. Sa ilalim. Hindi sa ilalim. Wala sa ilalim yun. Diyan lang. Sa peraso. Yung isa, eto. Tapos yung isa nandito. Dito Kaya nga. Kunin mo yung maliit na Philip. Tanggalin mo yan. Pasok na yan eh.
Yung maliit na Philip andyan sa may yan. Okay. Grabe, lakas ng ulan. Ilang oras ang biyahe natin? Tagal din, ano? Isa lang. Para isa. Gagaling Green Hills. Hindi, galing pa tayong Green Hills eh. Anong oras ba tayo umalis sa ano? Lakas ko, konti. Bilisan mo lang. Ang bigat. Baba. Ang daan. Saan pa na yan? Yun. Nak mo ngayon dyan. Sige. Ako na. Kunin mo yung Allen Reds kung bukas na ito. Yan ba yun? Sige. Buksan mo to. I-keep safe mo yung mga tornilyo. Okay. Buti hindi tayo pinahirapan magsampa. Bigat. Okay. So, isin na namin yung wiring. So, galing pa kami ng Teresa Rizal, and then pumunta kami sa Taguig. Pick up naman yung inverter. Then, diretso kami rito sa Cavite. Pinapais naman yung pisami niya. May tulo daw. Eh, hindi naman tinatamaan yung ating mga batteries. Nagkaroon daw ng tulo yung flashing siguro. Yan yung mga gamit namin. Baka na. Yo, bilis lang. So, tatanggalin namin yung LAN cable na to. Yan. Kasi, sobrang batak na batak sa rito. Stress yung cable. Pero gumagana yan. Kaya lang, batak na batak sa rito. So, nagdala kami ng LAN cable. Magkikrimp kami. Ito. Pero wala pa yung RJ45. Ako na yung magkikrimp. May dala akong crimper, tsaka LAN tester. Kikrimp namin. Kaya kami naman bago. Sige, tanggalin mo yan. Okay. Ito. Kakabit natin yung bagong LAN cable. Ito. Tanggalin natin tong
original na lang cable galing sa box ng inverter. Palitan natin ito. Tapos, ilabas mo dyan yung LAN. Pasok mo rito. Dito na ako magkikrimp ng RJ45. Ganun din sa inverter. Yan. Yan. Tapos yan, pasok mo dun sa may cable gland. Tapos inverter. Ilabas mo na rin sa inverter yan. 3 meters yung pinadala ko. Ito yung stock na cable niya. XC lang eh. Pero goods to, buo to. XC nga lang. Palitan natin ng mas maganda. Mas mahaba. Mas makapal. So ito, putulin ko na ito dito. So, UP yata ito. Okay, dala tayong RJ45. Ito. Pag-usan to. May butas to rito. Yan. Ito magandang gamitin pagka magkikip. Siyempre, tester para sigurado tayo na hindi lahat ng line gumagana. Oh, LAN tester. So, yan mga ka-solar. Lakas ng ulan. Bumiyahe pa kami galing Teresa Rizal. So, yung unit ay na-pull out namin ng Lunes. Tapos, dinala sa supplier ng Lunes. Ngayon, kinabukasan, Martes, wala silang pasok kasi due to weather condition. And then, nung Merkules, in-update nila ako afternoon. Pwede na raw i-release yung unit. So, ngayon ay Webes. In-schedule namin. July 24. Ngayon, today. July 24. Time check. 11:51. Wala nang halian na. Sama ng panahon. Ayan. Talagang hindi pa rin gumaganda ang panahon. Kasama ko. Aaron, hi ka. Yan lagi kong kasama kapag may maintenance. Si Kyron. Ito yung aming pinaglagyan na box. Buti lang naitabi ko ito. Box to ng battery. Kasi yung box na ito, 6 months na install. Hindi ko na alam kung saan napunta. Eh, galing yan dito sa pina-upgrade nila na battery. Itong box na to. So, nagamit namin para hindi magasigasan yung inverter. Siyempre, bago yan. Ingatan natin. Mamaya, may energize na to. Okay. Ngayon lang po muna. Mag-update ako mamaya. Thank you.
Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, tapos na kami. Lilinisin na lang. Hirap pa ng malinis na basahan kay sir. Kay ma'am. Ano kasi nakarating kanina rito? Alas 11, no? Dito na tayo. So, time check, 2:30 ng hapon. So, may binago lang tayo ng konti sa wiring kasi yung configuration ng wiring, ginawa na natin UPS, seamless, uninterrupted power supply. Na kapag nag-run out, hindi na mararamdaman yung kahit kurap ng ilaw. So mamaya magsisimulate tayo. Tapos yung isa pa nating ginawa dito, ito, pinalagyan natin ng mas mahabang LAN cable para hindi na sa bitin dito sa may battery. Kanina ibanat na banat yan. So ito yung cutting cable. Hindi na tayo, nag-crimp tayo. So, pinakain kami ni client. Ang sarap ng corn beef. Charging yung battery. So, since maulan, tingnan natin yung harvest. 120 lang ang harvest, 120 watts. So, sinacharge ko yung battery ng 2 kilowatt galing sa Meralco. So, charge ko muna kasi 20% using grid. Kasi, lakas ng ulan. Maghapon nang umuulan. Normal power, ito si Meralco, emergency power, si solar. Pero priority power natin si solar. Pag nag-run out, mamamatay ito. So may power si solar. Malinis na basa po, ma'am. Linisin lang namin na yung inverter. Excuse me. Bali, itong inverter na to, ang issue na ito, kaya namin pinall out. Hindi magalaw yung portion na to, yan. Sa bat percent. Pero ngayon na-adjust na. Yan. Nasa touch na siya. Tapos to, naka-grid charge, naka 100% lahat. So, pag na-full charge yung battery, saka ako sa isa-set sa normal settings. Grid charge muna siya. So, ito, warranty void broken. So, nabuksan na kasi ng technician. Pinalitan nila ng buong touchscreen na bago. Pero okay lang yan. May warranty pa rin yan. 5 years ang warranty na. Papalinis ko lang sa kasama ko. Kung kailangan nyo ng solar, kontakan nyo lang po ito. Yan po yung aming contact number. Hybrid and grid tie system nag-install kami. Residential, commercial, industrial, pwede rin kami. Yan. Charging yung battery. So, may cover yung battery, plastic, kasi ginagawa itong kisame nila, ma'am. Ang tulo, may tulo daw. So, parang di malibagan yung battery. Hindi naman gamit yung battery. Tatanggalin na lang yung kapag tapos nang gawin yung kisame. All goods. Nag-clean up na lang kami. Maya-maya ay uuwi na kami sa Teresa Rizal. Dito kami ngayon sa Cavite. Charging yung battery. Sabay. Nag-balance na. Nung iniwan ka, hindi yan balance eh. Auto-balance naman kasi yan. Basta tama lang yung wiring mo sa battery. Pagka-auto-balance yan. Tsaka rin sa gilid to, may itim dito sa gilid eh. Yung aking sulok eh. Okay, ito mga gamit namin. So, tapos din. Nagkaroon ng minor troubleshoot sa indicator light. So, tanggal yung resistor ng lights. Hinilang ko lang. And then, nagbago ako ng configuration sa wiring ng ATS. Dati kasi,
Pag nag-run out, tsaka sa lilipat. Si Solar ang reserve. Si Meralco ang nasa normal. So, kaya meron siyang corrupt. Kaya ngayon, ang gusto ni client, seamless yung UPS. Tinago ko yung configuration. And then, nakaprogram naman niya na overload sa 5 kilowatt. Pag sobra sila sa 5 kilowatt, magtitrip yan. Magpo-protect. Pero hindi naman sila maabot ng 5 kilowatt. Di pa rin tumitigil ang ulan. Umalis kami sa Teresa, 8:30, 8:40. Gano'n kami oras umalis sa Teresa. Umuulan nung umalis kami. Hanggang ngayon, umuulan pa rin. 2:40 PM na. Pero okay lang. Kahit na ganito ang sitwasyon. Pagdating sa warranty, walang problema sa amin. Basta okay na yung unit, install agad natin yan. Mabilis lang din nagawa ng supplier yung unit. Kasi mayroon naman silang on-hand na touchscreen board. Yun daw yung pinalitan nila. Touchscreen board. Ang isa pang issue nito dati, nagkukuha sa mag-touch. Napupunta sa dito. Nasa select na itong code. Gumagaya siya. Ngayon hindi na. In-upgrade na yung firmware na wala yun. And then, pero yung isang issue na hindi matouch ito, so, bad percentage, hindi na wala yun. So, hardware problem. So, dalawa naging problema niya. Software problem, tsaka hardware problem. Pero ngayon, solve na pareho. Thank you sa supplier sa mabilisang action. Goods.